EDSA. O sige, mauna ka na. Umiyak ka pa eh. O yan o. Oh, EDSA na yan guys. Ito may drive-thru guys na Mercury oh. Guys, may drive-thru dito. Oy, wag ka umurong. EDSA na to eh. Kala mo ba? Yung may drive-thru guys. Tingnan nyo. Ayan, drive-thru na Mercury oh. Pwede ka mag-drive-thru. Ayan. Yan ang ayan, pangalan. Drive-thru. Mercury yan guys. Pwede ka mag-drive-thru din. Ayan, exit only drive-thru. Alright. O nakikita na ba kayo ng 7-Eleven na may drive-thru din? O. Next time, ipipresent ko sa inyo drive-thru na 7-Eleven. So ngayon mga guys, ayun ay nadaanan natin drive-thru na Mercury truck naman yan. Okay, so EDSA ang ating tahak ngayon. Northbound ito. Dahil nagmula tayo sa Kalayaan Avenue, Makati City, going to, ito ngayon mga guys, ano na to, ayan, Orense, MMDA. Puro kayo forma dyan, MMDA. Ayun, lalo na yung Sunshine Media Network International. Nako! Kayo manood dyan. Hilig nyo sila sa panluloko. MMDA! Jesus Maria Joseph. Ang dami dyan gamit. Ay, oo. Guadalupe, Barangay Guadalupe Nuevo, Merrimart. Sitting here wasted and wounded. Oh, traffic. MRT, yan may tren. Tren tayo nakita. MRT Guadalupe Station. Guadalupe. Oh, sasabihin yung transport strike. Oh, may traffic pa rin. So, ibig sabihin, private car ang marami. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo ang nais mo? Kaibigan lang ako, dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Wala na ba akong pag-asa sa puso mo? Pag nakikita ka, ako'y nangangamba. Lagi kang umiiwas sa tuwing lalapitan kita. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. O yan, ang tulay, kaya siya merong itinayong tulay dyan, daanan ng MRT, yun naman ay maghahati ng boundary ng Mandaluyong at Makati City. Kaya siya tinawag na tulay. Merong tulay. May tulay, may tulay, may tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis, may pulis, may pulis, may pulis, may pulis, may pulis sa ilalim ng tulay.
Ayan nalaman nyo na ang kaya sa tinawag na tulay, yun ay maghahati ng boundary ng Mandaluyong at Makati City. So yan ang boundary. Bridge yan merong ano dyan, merong Ilog Pasig boundary. Ayan. Kaya nilagyan ng tulay. So, ang mga bus kasi, kapag nung may ginagawa pa lang yung tulay na yan, ayan, kapag may bababa sa may Guadalupe, sinasabi na, tulay, dyan lang sa tulay. O, yung tulay, kaya nakasanayan na, tulay. Ayan, pero ang ibig sabihin yan, ang tulay na yan ay maghahati yan sa boundary ng Mandaluyong at Makati City. Ayan. So, nilagyan ng bakal para kasi pagka ganyan, puro mahirap kasi magbuhat kasi guys, ang crane, yan 'di ba? Semento yan. Puzzle kasi yan guys. Tapos ngayon sa sobrang bigat ng semento, gumawa sila ng yung tulay na yan, puro bakal yan. Kasi iaangat, for example, ng crane, iaangat niya. Kunyari, isang barko, isang malaking barko, may dala-dala ng bakal ng ano na yon, kasi Ilog Pasig nga yun sa may Guadalupe, Ilog Pasig nga yan. Ngayon ang barko na magbubuhat ng may crane siya, bubuhatin niya ngayon yung bakal para ipapuzzle doon sa gitna. Yan, magko-connect yan sa semento na yan. So kung semento naman kasi ilalagay mo doon, paano mabubuhat yon ng crane? Kasi nga super bigat ng semento, tapos tubig pa yung pinakadudugtungan. So yun. Okay? So sana nagkaroon kayo ng idea about tulay, kung ano yan, kung paano itinayo at bakit siyang tinawag na tulay, dahil nakasanayang merong tulay na itinatayo noon, kasanayan ng mga tao na bababa ng tulay. O may tren na naman. O EDSA tayo northbound. Ito lumabas ito, baka sabihin nyo labas nyo naman na may free rides kayo, pero hindi pala, may pinuntahan pala. O itong Pioneer, Robinson's Pioneer to sa may Mandaluyong. Wala na, baka maghanap pa kayo. Sa mga nakakapanood o hindi nakakaalam, ang Pioneer Robinson's Pioneer dito sa may Mandaluyong City ay wala na, sinira na, tinibag na lahat. Okay? Ewan natin, titingnan natin, antabayan natin kung ano ipapalit dyan sa Robinson's Pioneer. Baka mas lalong maganda mga guys. Tingnan nyo, sabihin natin na after how many years na leasing in the government, so kailangan ng tibagin. Bakit yung ibang mga bakit yung mga ibang Robinson, how many years na, 20 years to 30 years na. Ito lang ang SM North. Ang SM North lang. Wala pa ako dito sa dumating ako dito sa Metro Manila 2019. 2019 ba? Hindi pala, sorry. 1999. Dumating ako dito sa may Metro Manila. 1999 na. Okay? So 2023 na ngayon. Ilang taon na yung SM North EDSA. Di ba? Tagal na. So ibig sabihin talagang ang Robinson's Pioneer ay tinibag talaga dahil meron silang papalit na mas lalong maganda, modernized. Alright? Kita nyo naman habang kukwento ko sa inyo, tingnan nyo naman mga guys ang traffic. Traffic pa rin guys, kahit na sinasabi nyo ay maluwag kasi may transport strike. Hindi po, ang private car talaga ang mas marami kaysa sa pampublikong sasakyan. Tatatraffic tayo kapag walang transport strike, lalo pa kaya, 'di ba? Kasi ang may mga sasakyan, hindi gagamitin nila yung sasakyan nila kasi transport strike pero kung walang transport strike, gagamitin nila magsasakay sila sa tren. 'Di ba? Ay nako. SM Light Residences SM Bonnie Avenue Station. Diretso tayo guys. EDSA naman guys EDSA ang ating pagkatanghala 12:30 in the afternoon.
Kumusta kayo mga guys? Kaya may transport strike. Mag-ingat tayo ngayon mga ka-channel dahil merong bagyong kabayan. The month of December, bagyong kabayan. Kabayan! Sabi sa inyo, until December, merong bagyo eh. Sige, territory, for territory, sige. Titanium. Ikaw na mauna. Habang maganda pa yung motorcycle rider, sige. Overtake kayo. O yan, sige, overtake ka rin. Overtake ka rin dyan sa kanan ko, sa kanan. Overtake ka. Overtake nga sa kanan eh. O, overtake. Yan. Okay, overtake lang. Okay, overtake kayo. Overtake. Gusto nyo mag-overtake? Sige, overtake kayo. Overtake. Overtake. Sabi sa inyo, mag-overtake sila eh. Ito nga ang lagay ng trapiko dito sa may Shaw Boulevard and sa northbound. O ngayong Monday in the afternoon. Monday in the afternoon. It's traffic going to northbound along EDSA. So wala pang idea kung ano ang bakit siya tinawag na EDSA? Syempre, under the name of Epifanio de los Santos. Si Epifanio de los Santos ay pangalawang pangalawang pinakamatalino Pilipino sa kasaysayan ng bansa. Alright, dahil ito ay napakatalino, maraming talent, maraming alam na lingwahe. Ayan. Kaya yun ang nagluklok sa kanya sa pangalawang pinakamatalinong Pilipino sa kasaysayan ng ating bansa. O, sino ba ang number 1? Ang tanong, sino ang number 1? Ang number 1 na pinakamatalinong Pilipino sa kasaysayan ng bansa, walang iba kundi, ayan o, nagbabantay na naman ng MMDA o, ng mag-disregarding lane o, mag-violation ng disregarding lane. Yun, ganun kayo eh. Anyway, sana tayo? Pinakamatalinong Pilipino ba sa kasaysayan ng ating bansa? Well, walang iba kundi ang ating national heroes na si Dr. Jose Protasio Rizal. Doktor sa mata. Ayan, ophthalmologist, Dr. Jose Protasio Rizal, ang pinakamatalinong Pilipino sa kasaysayan ng ating bansa. He is number 1. Move it, move it, move it, move it. Angkas, habal-habal. Kakanan ako dito sa may Greenfield District. Alright, so natapos na rin ang ating pag-uulat na lagay ng trapiko sa EDSA, sa kabahan ng EDSA. Ayan, kasakaba ng EDSA sa may EDSA northbound. Have a great day.